Hindi ko alam kung ano kung baka may nag-forward ba kay Risa Ontiveros ng video natin or whatever. But for whatever reason or whatever purpose baka may iba siyang nakita ng dokumento which led her to that conclusion. Pero sa side natin, matagal na nating sinasabi to na ano yung link ni Alice Go tsaka ni Digonggong. Matagal na nating iniisip yan. Matagal na natin yung pinag-iinteresan. In fact, dahil nga dyan, may nag-forward sa atin ng MMK letter. Oo. Nagpakita ng mga dokumento, mga bank statements. Oo. Pakita nyo na ba yung video nun? May gumawa ang video Pakita nyo na ba? Sinend ko sa GC namin May GC kaming Sinend ko dun Hindi ko alam kung may nag-post na ba yung kinalat nila. Hindi ko alam. Basta may nag-send kasi sa akin. Tapos, yun. Sinend ko sa GC namin. May gumawa ng video ng mga dokumentong pinakita ko. So, alam na nila kung sino. Sinicret ko pa naman. Sinicret ko pa naman. Diyos ko. Grabe. Sinicret ko pa naman yun. Sabi ko, kasi ako yung makasuhan, ganyan. All of a sudden, biglang may gumawa ng video. Pinost pa. Si Takero naglabas. Si Boss Mike din naglabas. Tayo Si Boss Mike din naglabas. O basta yun, umano yung video. So, wala na. Kalat na yung letter sender natin. Yung finoward pala sa akin ng letter sender. Oo. Spill the beans na ba ako? Wag, ayoko pa rin. Bahala sila kung gusto nila. Bahala sila. Basta ako, quiet ako. Nagulat ako. May nag-forward sa akin. Coach, totoo ba to? Sabi ko. Pinanood ko yung video. Sabi ko sa sarili ko, eto yung mga sinend sa akin ni letter sender Ay ko. Si Mark Ramos andito rin pala. Shoutout kay Boss Mark Ramos. Andito si Boss Mark. Nakita mo na rin? Grabe yun, Grabe yun. Anyway. Ayoko ilapag dito, Baka mamaya gamitin akong gamitin ako sa Senate hearing or whatever. Ayoko, Anyway. Ayun na nga. So, napag-usapan na natin yun. This time, si Guo, si Alice Guo, ang daming ganap ngayong araw. Una, hindi siya nag-attend ng hearing kanina. Nasa-stress na raw siya. May sakit na raw siya at nasa-stress. Wow! So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede po kayo magpadala na inyong mga remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo pa ang account details dyan. At pwede na kayong magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin lang si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Sick and stressed siya, sabi ng abogado na si Steven David. Saying that the embattled mayor is not feeling okay. Sick and stressed siya. Wow. Ganun pala yun, no? Ganun pala pag hinihearing kay. No, nagkakasakit. Ba't si Morales hindi nagkasakit? Sana magkasakit din siya. Para hindi na siya umattend ng mga hearing. Ay, wait. Ano na ba nangyari doon? Wala nang bago, no? Wala nang bago kay Senator Bato tungkol doon sa PDEA leaks niya. Nako, maniningil ako ng resolution. Nakailang hearing siya doon? 5? Wala nang update doon maniningil. Senator Bato, baka naman gusto mo nang isulat yung resolution mo dyan sa PDEA leaks. Baka naman. Pero may pasabog. Ano yung pasabog? Ito yung pasabog, guys. Ito.
Stolen identity daw, sabi ni Riz Ontiveros. Stolen identity daw. Yung yung si Go. Stolen identity. Ang tindi, no? Ayan, no? Go Alice E. Real. Oh. NBI clearance to, oh. Oh, NBI clearance yan. Yan, ito. Oh, kapangalan. Same din ang birthday. Oh, ito si Alice Go. Pinost kaya ni Senator Risa. Ayan, ayan yung post si Senator Risa. Ayan yung una niyang pinost. Ito yung pangalawa. Ito yung laman. Oh, ayan, ayan, ayan. Oh, date of birth. Ah, December 7, 1986. December 7 po, July 7. O July 12. July 12. O, ito rin, oh. July 12, 1986. Uy, ang galing. Ang galing-galing. Saan pinanganak? Itong isang Go. Ayan, yan. Pinanganak siya sa Tarlac. Ito naman. Uy, Tarlac din! Tarlac din! Transaction date, October 3. March 10, 2021, 10:29 AM. Transaction date. Pero alam nyo, mga kotsero, sa dalawang to, pareho naman sa NBI yan, pero ito kasi clearance eh. NBI clearance to eh. So, ibig sabihin, ito matagal na to. Matagal ng record to. 2005 pa nga ito eh. Ni-request eh. So, matagal ng record to. 2005 po. Ito, March 10, 2021. So, may ang dalawang Go. Hindi kaya kambal sila tapos pinaghiwalay sila ng mga magulang nila. Baka meron silang lakit. Baka meron silang kwintas na puso na pag pinagdikit na gano'n, mapapatunayan magkapatid sila. Grabe. Teledrama pala talaga ang buhay ni Mayor. Oo. Mali natin, kambal talaga sila. Fraternal twins para hindi magkamukha. Fraternal twins. Tapos, sabi nung tatay, hindi natin kamukha yung isa eh. Ipaampo na lang natin. Iniwan sa mga madre. Pero nag-iwan sila ng kwintas doon sa bata. Para kapag hinanap sila, merong pagbabasihan ng hanap. Tapos tinago nila si Alice Go. Tinago sa farm. Tinago nila siya. Yung kamukha nila. Mukhang Chinese din. Tinago sa farm. Exclusive farm. Walang nakakalabas, walang nakakapasok. Wala. Kasi baka mamaya pag lumabas sa farm, makikita niya yung kanyang kakambal na hindi niya kamukha. Pustahan tayo, pag nagharap yan, dalawang yan, pareho silang may lakit. Hindi pala lakit. Pareho silang may kwintas. My goodness. Pero ang mali nila, parehong Alice Lial Go ang pangalan. Ba't parehong Alice Lial Go? Bakit? May mali. Ay, Diyos ko. Anyway. So, isa to sa mga bagay na lumabas kanina. Sinabi nga ni Risa Ontiveros. Yan. Stolen identity? Sabi ni Risa Ontiveros. May NBI clearance. Mamaya na po kayo mag-comment. May NBI clearance ang isang Alice Lial Go na magkapareho ang birthday kay Mayor Alice Go, July 12, 1986. Pareho ang spelling ng pangalan pero ibang-iba ang mukha. Actually, pag inooperahan mo si ate, kaso ang weird naman na pag inooperahan mo tapos hindi tumangos yung ilong.
Anyway, napakadami ko pong katanungan. Is it a coincidence na may dalawang Alice Leal Go na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Hindi kaya ano lang to? Nagkapalit. Nagkapalit ng bata. Kasi parehong Alice Leal Go. Eh kung magkatabi sila sa sa nursery. Tapos nagkamali ng dukot yung nurse na ibigay para dun sa magulang. Patay. Nagkapalit pala ng magulang. Is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Leal Go in Tarlac City? Or is this a case of a stolen identity? Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later ran for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Leal Go pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Alam niyo mga kotsero, ito matindi dito. Ito hindi to invento. Kasi nangyayari to. Paano kapag wala nang Alice Leal Go? Yun papasok ang stolen identity. Ibig sabihin, namatay na siya before. Tapos, meron lang kumuha ng pangalan niya. Nangyayari yan eh. Sa mga flying voter nga, ganyan. Paano kung let's say, matagal nang walang Alice Leal Go? Halimbawa lang, sana buhay pa siya kasi para masagot na itong tanong na to. Pero let's say, paano kung wala na? Tapos, walang kamag-anak sa Bamban. Mag-isa na lang siya, wala siyang kamag-anak. Walang maghahanap. Di ba? So, ginamit yung pangalan niya. We don't know. I mean, nakakatakot yun. Sobrang, kasi mga kotsero, imposible na maglalabas ang NBI ng ganitong papel pero hindi maghihit sa kanila. So malamang sa malamang nung nag-apply sila ng impormasyon tungkol sa Alice Leal Go, may mga lumabas pang ibang pangalan. Hindi lang siya. Kaso, bakit dalawa lang? So it's getting weirder and weirder by the day. Totoo lang. Ang weird. Sobrang weird. Ano mong nangyayari dito? Panoorin pa natin yung mga ibang ganap. Medyo mahaba lang to, 14 minutes. Pero, ito, medyo comprehensive kasi ito eh. Magandang gabi, Harleen. Bakit wala si Mayor Guo sa pagdinig? At ano itong panibagong aligasyon sa kanyang pagkatao? June, batay nga sa liham na ipinadala ni suspended Mayor Alice Guo sa Senado, sinabi nito na nakaapekto na umano sa kanyang physical at mental health ang stress na dala ng mga umano'y malisyosong akusasyon laban sa kanya. Isang kopya ng NBI clearance ang ipresenta ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senator Risa Ontiveros sa pagdinig ng Senado ngayong araw kaugnay ng mga pogo sa bansa. Dito makikita ang larawan ng isang babae na kapangalan ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Magkapareho ang spelling ng kanilang buong pangalan na Alice Leal Guo, maging ang birthday ni Mayor Guo na July 12, 1986 at lugar ng kapanganakan na probinsya ng Tarlac. Kaya tanong ng senadora, nagkataon lang ba na may dalawang Alice Guo? Is it a coincidence na may dalawang Alice Leal Guo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Or is this a case of stolen identity? Sino po ang babaeng ito? Hindi kaya nakasulat sa birth certificate kung saan sila pinanganak? Diba kasi kung birth certificate yan, nakasulat kung saan ospital ka pinanganak or kung paano ka isinilang. Kung sa ospital or clinic or etc. Baka naman makikita sa birth certificate yun. Diba? Di ata alam. Na may pangalang Alice Leal Guo, pero hindi kamukha ni Mayor.
Nasaan na po siya ngayon? Bakit kailangan ni Guo Haping nakawin ang pagkatao ni Ms. Alice Leal Guo kung mayroon na siyang validly issued investor's visa na papahintulutan siyang mamalagi dito? Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI Central Luzon, hindi pa nila makumpirma kung nagkaroon ng glitch sa kanilang database, ngunit posibleng ibang individual ang kapangalan ni Mayor Guo. Baka ibang tao talaga yan, ma'am, hindi sa sistema ang may problema. Dahil siya So, ang dalawa. nag-appear dyan, i-presume natin na siya mismo, yung nasa picture, yan yung nagpunta sa office. Ang mas maganda, ma'am, ma-determine natin dahil yung fingerprint, magkakaiba talaga yan para ma-determine natin whether or not yung tao na yan at saka yung si Mayor ay magkaiba. Kasi kapag pumunta ka naman ng NBI, pag hihingi ka ng NBI clearance, kapag mag-a-apply ka for NBI clearance, pipicturean ka dun eh. Right then and there, pipicturean ka. So, personal appearance yan. Wala namang NBI clearance na hindi personal appearance eh. So, ang weird lang talaga. Ang weird lang. At saka, magkakaroon ka ng hit. Ako, nagulat nga ako. May hit ako eh. Meron pala akong kapangalan. Nagulat ako eh. Talo na kasi i-check pa kung kung yung bang kapangalan mo mayroong kaso, etc., etc. So may verification pa yan, matagal yan. Paano? Hilot? Nahilot? Pagkumpara Sabi ni na Bet Macaira, nahilot daw. ng NBI ang fingerprints ni Mayor Guo at ng kanyang kapangalan, pati ang fingerprints sa Special Investors Residence Visa ni Guo Huaping na pinaghihinala ang totoong pagkatao ni Mayor Guo. Samantala, Actually, tama rin sinabi ni Senator Rizzo Ontiveros kanina. Kung meron ka na ng investor's visa, hindi mo na kailangan ng birth certificate. Kasi ibig sabihin, nag-ano ka na eh, kumbaga, dumaan ka na sa proseso ng ating immigration. At nire-recognize na ng immigration na ikaw you're an alien pero residente ka ng Pilipinas. So, hindi mo na talaga kailangan ng birth certificate. So, parang ganito yan mga kotsero. Imagine niyo kung kayo, let's say mga nasa abroad, let's say kung saan bansa man kayo naroon ngayon, meron na kayong meron na kayong working visa, tapos bigla kayo magre-request ng birth certificate doon sa lugar kung nasaan kayo. Parang ang weird. Ganun eh. Ganun yung ginawa niya. Ganun yung ginawa ni pangalan niya? Ni Guaping. Go Waping. Ganun yung ginawa niya. Meron na siyang visa, may resident visa na siya, tapos bigla siya nag-apply ng birth certificate. You don't need it. You don't need it anymore. Unless, yun nga, may gagawin kang kabalbalan. Halimbawa, bibili ka ng lupa, kailangan mo ng citizenship. Yun, tayo mo pakasal sa Pilipino. Ganun. So, yun. kapangalan, pati ang fingerprints sa Special Investors Residence Visa ni Guo Huaping na pinaghihinala ang totoong pagkatao ni Mayor Guo. Samantala, pinapakansela na ng Philippine Statistics Authority o PSA ang birth certificate ni Mayor Guo matapos makitaan ng irregularidad sa kanyang late birth registration. Inendorso na ito ng PSA sa Office of the Solicitor General dahil walaan na silang kapangyarihan na magkansela ng Certificate of Live Birth. Technically, Madam, naka-float yung kanyang identity because of he is an official of the government and yung pagiging Filipino citizenship is being in question. Ayon sa Department of Justice o DOJ, maaari itong magamit ng OSG bilang dagdag ebidensya sa paghahain ng co-warranto petition laban sa alkalde. Kapag naaprubahan ang co-warranto, matatanggalan ng Filipino citizenship si Mayor Guo. Wala si Mayor Guo sa pagdinig dahil masama umano ang pakiramdam.
Pinasabpina na siya ng komite kasama ang mga kaanak nito at iba pang inibitahan na hindi dumalo. Samantala, humarap naman ang isang Merly Joy Castro na isa sa nakapangalang co-incorporator ng Hongsheng Gaming Incorporated na isang pogo na ginalugad noon ng mga otoridad sa Bamban, Tarlac. Ayon kay Senator Hontiveros, lumapit sa kanila si Castro dahil wala umano itong kaalam-alam patungkol sa naturang pogo. Ikinagulat na lamang umano niya nang mapadalhan siya ng imbitasyon ng Senado para dumalo sa pagdinig. Nalaman ko lang po kasi yung mga pangalan nung lumabas ng Friday night. Nakasama po ako dun sa list ng mga pinapasa po, nasa DOJ na. Which is sobrang takot ko po kasi wala talaga akong idea paano po ako nandoon. Kilala rin umano ni Castro ang 3 pang nakalistang incorporators pero hindi dahil Bad trip. Bad trip yun, no? Yung wala kang kaalam-alam, ginamit pangalan mo. Diyos ko, baka mamaya mayroong pangalan ko kumakalat dyan, ginamit sa kung saan-saan transactiones, di ba? Nakakatakot. Eh, ang dali pa namang ang dali pa namang magpeke ng ID. Wag naman sana. Pero ganun yung nangyari kay ate. Nanonood lang daw siya ng balita. Pagkapanood niya ng balita, wala na. Yun na. Nandun daw yung pangalan niya. Ang nakakatawa dito, mga kotsero, kilala din niya yung mga ibang investors. And the incorporators pala. Kilala niya yung ibang incorporators. O, pakinggan niyo kung sino yung ibang incorporators. sa pogo, kundi dahil nakilala umano niya ang mga ito sa pagtitinda sa palengke. So si Rowena is vendor? Rowena Evangelista po, vendor ng siya. gulay. Si Thelma? Vendor ng almusal sa umaga. Si Rita? May isang pwesto na nagtitinda siya ng mga inasal sa Conception din. So parang vendor rin? Ganun lang. Ang galing, di ba? Ang galing, di ba? Incorporators ng 6 billion peso worth na Pogo Hub. Nagtitinda sa palengke. Incorporator, ha? Ibig sabihin, namuhunan sila. Incorporator, eh. Ibig sabihin, bumili sila ng shares. Or baka namuhunan pa sila. Incorporator, eh. Anak-anante pa, kulong. Meron pa isa. Tindera po ng agahan. Kawawa naman. I mean, hindi naman sila dapat pinagtatawanan. Marangal naman yung trabaho nila na nagtitinda sila sa palengke. Walang masama doon. Nakakatawa lang na nasa dokumento sila at incorporator sila. Stakeholders pala sila. Ibig sabihin, kasama sila doon na namuhunan. Maraming, sino uli yung babaeng nagtatanggol kay Alice Go? Nang sabi niya, siya daw yung nag-asikaso ng papeles. Mukhang marami siyang ipapaliwanag dito. Marami siyang ipapaliwanag. Paano naging incorporator itong mga tao na to? Natin. Magpapatunay na itong mga sindikato na ito walang pakialam ho na maglagay ng mga pekeng pangalan, pekeng sino-sino dyan. At kung mahuli, hindi sila yung mahuhuli at makakasuhan ng no bailable offense itong mga inosenteng mga tao. Ongoing pa naman, Madam Chair, ang preliminary investigation. So, karapat-dapat lang na humarap sila, ibigay nila ang kanilang panig. So, ito ang mga sinasabi nila at sana dapat mapatunayan nila yan at hopefully ma-convince nila ang prosecutor na hindi siya isama doon sa dadalhin sa korte. Pinasusuri na ni Senator Hontiveros sa Bureau of Internal Revenue kung kaninong tax identification number ang nakasulat kay Castro batay sa dokumento ng Securities and Exchange Commission. Tinalakay din ng komite ang sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Dito itinanggi ni Senator Lito Lapid na Tubong, Pampanga ang mga alegasyong sangkot o mano siya sa operasyon ng Pogo sa Porac. Dahil itong isang vlogger dito, lagi inuugnay po yung pangalan ko. Sino yung vlogger na yan? Dito sa 10 hektaryang kinatatayuan ng Pogo. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede ako mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito.
3 taon ako naging Vice Governor ng Pampanga, 3 terms ako Governor ng Pampanga, paging 3 terms na rin po ako bilang Senador. Tinataya ko po ang pangalan ko rito. Sir, ang tagal nyo na pala sa politika, ba't parang hindi ko namin kinaramdaman? Magti 3 terms na pala kayong senador? Ano ang ginawa nyo dyan? I mean, sorry. Pero kasi nagsalita siya kasi pagtatanggol daw niya yung sarili niya dahil inaakusahan daw siya ng mali. Kaso nga lang, ngayon ka lang nagsalita. Nakatatlong termino ka na pala dyan sa Senado. Humarap din si Porac Mayor Jaime Capil at pinabulaanan din na siya ang nagmamay-ari ng lupa kung saan ipinatayo ang Porac Pogo Hub. Pati po ako sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na bahay po ako doon. I categorically deny that. Hindi po tayo ang may-ari ng lupa doon po sa kinatatayuan ng Lucky South ng Pogo po. June, sa pagtatapos nga nung pagdinig kanina, binantaan naman ni Senator Hontiveros si suspended Mayor Guo at sinabi na kapag hindi ito tumugon sa subpoena ay papatawan siya ng contempt at ibig sabihin yan, June, pagkatapos ay idedetene siya dito sa Senado. Samantala, June, kinumpirma din ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na bukas matutuloy na yung kanilang pagsasampa ng mga reklamong kidnapping and serious physical injuries laban sa mga sangkot sa iligal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. At siya munang update mula rito sa Senado, balik sa iyo, June. Para sa Harleen, para sa isang objektibong pag-alam sa katotohanan, natanong ba sa Philippine Statistics Authority na kung meron bang kaso sa kanilang ahensya na pareho ang pangalan, parehong-pareho ang apelyido, middle name at ipinanganak ng parehong date at ipinanganak sa parehong lugar? Meron bang ganong kaso? June, dun sa pagsusuri ng PSA kanina, batay dun sa kanilang investigasyon, lumalabas na irregular yung naging registration sa late birth registration ni suspended Mayor Guo dahil may mga irregularities na nakita dun mismo sa mga information na ibinigay ng kanyang ama na apparently na nag-apply noong birth certificate niya sa PSA o dating National Statistics Office o NSO at nakita nila na merong negative certificate na inilabas yung dating NSO. Yung negative list ng certificate, June, ibig sabihin, nilalabas yun para mapatunay na walang multiple o duplicate na birth certificate na na-file na kaparehas noong taon na yun. Merong ganun, June, na nakita yung PSA pero napansin nila na inilabas na yun pagkatapos na mag-apply noong birth certificate ni Mayor Guo na baliktad kung pagbabatayan yung tamang proseso sa pagpa-file ng birth certificate na late birth registration, dapat mauuna muna yung negative certificate bago yung bago sila maka-apply noong late birth certificate. So aside yun lang. May kababalaghan talaga nangyari sa PSA. Hindi sinunod yung proseso. Dapat daw i-check muna kung naglabas na ng birth certificate noon bago nila tatanggapin yung late registration nitong isa. Kaso baliktad. Dito, tinanggap muna yung application at registration bago sila naglabas ng negative. Ibig sabihin, baka formality na lang. Oo. Formality na lang yung papeles na yun. Baka nakakalimutan. Huli ang PSA. Alam nyo pa yung interesting dito, mga kotsero? Patay na yung nag-process. Namatay na siya. Atake daw sa puso or something. Pero patay na siya. At parang very recent lang namatay. Sometime in this year lang eh. This year lang namatay eh. March, April. Basta this year lang. So there's no way of checking kung paano nangyari. Nakaka-intriga. Nakaka-intriga, di ba? Anyway, tuloy natin.
Doon June, yun lang yung nakita nilang proof of document. Wala na silang ibang nakitang supporting documents na hinihingi para sa isang late birth registration. Kaya nagdeklara na yung PSA na may irregularities yung sa birth certificate ni Mayor Go at in-endorse na nga nila sa PSA or rather sa Office of the Solicitor General na kanselahin na yung kanyang birth certificate June. Harleen, meron bang indikasyon ang si Senador Rizon Tiveros na maaaring lang ilabas yung isang Alice Leal Go diyan sa Senado sa susunod na pagdinig? June, walang specific na confirmation si Senator Hontiveros kung naimbitahan na yung isa pang Alice Leal Go o patatawag siya muli, patatawag siya rather sa susunod na pagdinig. Pero sinubukan kasi June ng National Bureau of Investigation na within the time period sana kanina nung hearing ay ma-confirm yung fingerprints na pinagbubunggo nila doon sa dalawang Alice Leal Go at doon sa Go hopping naman mula sa Board of Investments. Pero hindi umabot June dahil ongoing pa yung kanilang verification process. So yan yung antabayanan natin June kung sa susunod na pagdinig ay kasama itong Alice Leal Go na nakita ni Senator Hontiveros mula sa NBI clearance June. Sa isang resource person na sinasabi mo kanina, yung kasama doon sa incorporator ng isang kumpanya ng Pogo, bukod sa kanya, meron pa bang mga ganong kaso rin na inilahad si Senator Hontiveros? June, sa ngayon, si Merly Castro pa lang yung lumapit sa tanggapan ni Senator Hontiveros na nagulat daw umano dahil nga hindi daw niya alam yung patungkol sa Pogo pero nagulat siya na nung nanood siya ng balita at inilabas ng DOJ yung mga pangalan ng kanilang kakasuhan ay kasama siya doon. Meron June na binanggit si Senator Win Gatchalian, yung tatlo pa na nabanggit din kanina nakakilala ni Merly Castro at according kay Senator Gatchalian, June, mismong sila yung kanyang opisina, pinuntahan yung nakalagay na address doon pa sa tatlo na kasama ni Merly Castro at nagulat nga sila dahil lumalabas doon sa mga address ay maliliit na bahay lamang o kumbaga ang inaasahan daw kasi ni na Senator Gatchalian ay talagang malalaki o mga parang pagmamayari ng mga negosyante yung mga incorporators nitong Pogo. Kaya nagulat sila at malakas yung kutob ni na Senator Gatchalian na kinuha lang o inimbento lang yung mga pangalan o kumuha sila ng mga ibang individual na ipapasok bilang incorporators para lang makapag-apply ng binili yung pangalan sa Pilipinas, June. Naklaro ba kanina, Harleen, yung sinasabi nung isang araw ni Senator Gatchalian na ang isang LGU o isang mayor ay merong kapangyarihan na bisitahin ng isang Pogo hub halimbawa sa pamamagitan ng pag-inspect ng fire, parang ganon. Kasi sinasabi sa isang pag-iimbestiga ng provincial government ng Pampanga, sinasabi ni Mayor Capil na wala siyang kapangyarihan o visiting power doon sa Pogo unless merong reklamo, Harleen. Not necessarily. May regular monitoring yan eh. Punto, may regular, parang mali yata si Mayor doon Kasi may regular monitoring ang mga mayor. Pwede silang mag-monitor, motu proprio. Check nila yung fire safety, check nila yung kung compliant ba sa requirements ng ng negosyo dun sa Porac. Ay sa Bamban, sa Bamban. Tsaka sa Porac. Pwede yun eh. May police power sila eh. You can check for compliance. So weird yun, weird. Hindi niya pwedeng ilusot yun. Hindi niya pwedeng ilusot yun. Yung mayor, hindi niya pwedeng ilusot yun. Hawak nga niya ang PNP. Ang PNP under ng mayor ng ng LGU. Ako, ang kutob ko dun sa mga pangalan, baka kinausap. Sasama kita dito, bigyan kita ng gantong halaga. Baka lang, I'm not sure. Hindi naman illegal yun. Well, it is. Anti-dummy law. Violation yun na anti-dummy law. But anyway, kanina naman nakikita ko mga nagko-comment, pinatay daw nung pinasubpina. Yung registrar. Tapos may nakita pa ako isang comment, sabi, pati daw yung architect tsaka engineer nung building ng Pogo Hub, pinatay na rin. Bad talaga ang Pogo, guys. Dapat talaga wala sa Pilipinas.
sagutan o exchange ni na Mayor Jaime Capil at Senator Gatchalian dahil gaya na nasabi mo June, ganun din yung nag-transpire kanina na ang punto ni Senator Win Gatchalian ay bilang ikaw ang chief executive ng iyong lokalidad, meron kang kapangyarihan. Pero sinasabi ni Mayor Capil, ginawa naman niya yung sa tingin niya within the bounds of his jurisdiction and duty para nga tugunan yung napapabalitang mga issues sa Pogo Hub. Pero nag-insist si Senator Gatchalian na bilang ikaw ay isang mayor, meron kang kapangyarihan na maagapan sana yung mga krimen na nangyari doon sa Pogo Hub. Kung mas naging proactive nga, yung kanilang puwersa doon sa lokalidad na ma-inspect itong Pogo Hub sa Porac, June. Doon naman sa punto naman ni Senador Lito Lapid, kinakaladkad siya, sinasabi niya na may vlogger, na paid siyang kinokonekta dito sa issue na to. Meron ba siyang balak naman na file ng kaso, kumbaga aksyong legal dito sa sinasabi niya na vlogger? June, wala pang confirmation si Senator Lito Lapid. Ang nabanggit lang talaga niya kanina ay hinahamon niya itong vlogger na ito o kung sino man daw na iba pang nag-aakusa sa kanya na humarap at magbigay ng ebidensya doon sa kanilang akusasyon na meron umano siyang pagmamay-aring lupa doon sa Pogo Hub kung saan tinayo yung na-raid doon sa Porac, Pampanga at di umano'y protector siya ng Pogo sa Porac, June. Last na lang, Harleen, sa takbo ba nitong pagdinig sa Senado, ano ba ang sinasabi dito ni Senator Ontiveros? Ito ba talaga ay mahuhubad na yung tunay na pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo? Makikita na ba talaga yung tunay na balat nito? Tunay na balat. June, ang malinaw sa ngayon dahil suspended pa lang yung hearing ay magpapatawag pa ng isa pang pagdinig sa Senator Hontiveros sa Senate Committee on Women kaugnay ng mga illegal activities na napabalita sa mga Pogo Hub. Ang sinasabi niya, June, sa susunod na pagdinig ang kanilang bibigyang sentro ay yung di umano'y links ni Mayor Guo doon sa mga criminal syndicates mula China at maging mga di umano'y protektor ng malalaking personalidad dito sa Pilipinas. At yan ang abangan natin, June, kung sa susunod na pagdinig ba ay papangalanan na itong mga allegedly protector ng Pogo Hub. Hintayin kaya natin hindi ito mapasara at malakas yung mga kapit nila sa mga local government unit. Hintayin natin yan, yung mga Maraming protector. Salamat, Harleen Delgado. Hintayin, i-live stream kaya natin yung hearing na yun. Kailan niya next hearing na yan? Parang gusto ko malaman yun kasi etong sa video na to, naglabas ng statement si Risa Ontiveros dito. Rin sa ebidensya, konektado ang Hongsheng Gaming Technologies, yung company na ni-raid at pinalitan lang ng Zunyuan Corporation sa Bamban, Tarlac. Konektado ang Hongsheng at ang ni-raid ng PAOK na Pogo sa Porac, Pampanga. Paano nangyari yun? Ayon na rin sa mga papeles na nakolekta sa raid, sa pamamagitan yan ni Dennis Cunanan. Dating Deputy Director General ng TLRC na may criminal conviction for corruption. Malalapit na kaibigan din ni Mayor ang mga ringleader ng Lucky 99 Pogo sa Porac. Ito naman po ang photo mula sa campaign niya kasama si Catherine Cassandra Leong o Cassie Lee, na authorized representative in Lucky 9 sa Porac. May isa pa kaming nakitang connection na nakakabahala dahil may kinalaman sa isang napakalaking investigasyon ng Senadong ito noong nakaraang Kongreso pa. Ilalabas po natin ito sa tamang panahon. Dalawa lang naman yung malaking investigation sa Senate nung nakaraan nung last administration. Formally, at saka yung yung tawag doon, pastillas. Baka related sa pastillas to. Anyway, tuloy natin. At ang huling gusto kong masagot na tinatanong na rin ng buong bayan, sino ba ang protektor ng mga Pogo na ito? Ayun! Gaano po kataas sa food chain ang mga protektor? DILG na po ang may sabi. Pogo money can influence the 2025 elections. Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. Considering that this woman is now charged with qualified human trafficking
it is imperative that her links and networks are fully investigated. Ayun na. Nag-Jimmy Santos na tayo, guys. Ayan na. Mga kotsero, sinasabi lang natin to, mga 2 Saturdays. 2 Saturdays lang, pinag-uusapan natin to. 2 magkasunod na Sabado, pinag-usapan natin tong topic na to. Diba, kinukwento ko pa nun? Just follow the trail, the breadcrumbs. Follow the breadcrumbs. Diba, sinasabi ko yan na nakaraan, diba? Nakitaan ng dokumento ang bataan ni Harry Roque sa isang illegal Pogo Hub. Tapos, si Rodrigo Duterte, may ganitong ang picture. Rodrigo Duterte kasama si Mayor Alice Go. Tapos, ito pa matindi. Yung Pogo na related kay Alice Go at yung Pogo Hub dyan, yung illegal Pogo Hub dyan sa may Porac, iisa lang ang may-ari. Yung mga may-ari pala, iisa lang. At magbe-best friend silang gano'n. May mga connect sila, mga kotsero. So, mga kotsero, kung titignan nyo, just follow the breadcrumbs. Titignan nyo na. Makikita nyo yung trail. Sasabog na ba to? Sa mukha ni Digonggong? Mukhang meron ko uling hearing na tatanggihan, Digong. Mukhang meron ka uling hearing na tatanggihan. Sasabihin mo na naman, kasuhan niyo ako! Kasuhan niyo lang ako! You know how that will work. Nakita nyo na yan sa kaibigan yung si Kibolok. Yung mga naakusahan, yung mga nahuli doon sa Pogo Hub, sa Porac, Pampanga, alam nyo kung saan nagsipagliparan. Nagpunta ng Davao City para tumakas. Ganun katindi. Ganun katindi, guys. My goodness. I cannot believe it. Oh my God. I hate drugs. Brot. Oh my God. Rodrigo Duterte. Pogo protector ba? We don't know. Putang ina. Hindi lang yan. Kaya ngayon, kino-question na si Duterte. Kino-question na siya. Netizens question alleged photo of Bamban Mayor Go with Duterte. Yun na nga. Salamat kay Bongo. Salamat kay Bongo. Kinumpirma mo na ito nga ang bahay ni Digonggong. So, protector nga ba? We don't know. Huwag muna tayong mag-assume. Although, sasabihin ko na lang na nakita nyo, just follow the breadcrumbs. Just connect the dots. Follow the breadcrumbs at you will arrive to the truth. Malalaman nyo ang katotohanan. Just follow the breadcrumbs. Alam nyo, at this point, si Presidente should not even think twice. I mean, alam natin may perang pinapasok, quote-unquote, yung legal pogos, quote-unquote, diba? But, hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung ano talaga yung nangyayari. Might as well, diba, parang err in the side of caution. Diba, mag-ingat ka na lang. Kaysa yung yan. Ang hirap eh. Ilahatin na natin. Ipagbawal na lahat ng Pogo sa Pilipinas. Cambodia nga pinagbawal ang Pogo. Di hamak naman mas maayos tayo sa Cambodia. Di ba? And besides, isa sa mga dahilan ko ba't pinagbawal ni Cambodia ang Pogo kasi nagagalit ang China. Tight sila ni China eh. So, ayun. But anyway, going back. Ayun na nga. Kung yung mga ibang bansa nga, pinagbabawal ang Pogo. Tayo naman, ipipilit natin.
Diba? Pipilitin nating i-regulate for how much? 6 billion pesos? 6 billion pesos? What about the social cost? What about the social cost of it? Wala tayong pake. Na napabrand ang Pilipinas na lugar ng mga sindikato ng human trafficking, etc. etc. We don't want that. Don't want that. Cambodia nga eh. Sinuka ang pogo. But di hamak mas maayos naman ng Pilipinas kaysa Cambodia. So, mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for tonight's video. Hanggang dito lang po muna tayo for tonight. Mga kotsero, okay lang din po ba? Nabukas na po tayo mag-shoutout, ano? Pasensya na po. Medyo hindi pa po kasi ako nakakatulog. Pasensya na. Opo. Pero, ayan. Yun nga, Rosemary Munoz, ano? Shoutout po. Salamat sa inyong super chat. Hindi pa kasi ako nakakatulog. Aga ako nagising. But anyway, it like always, it is very, 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 very much appreciated kapag nandito po kayong lahat. Maraming pong salamat sa mga around 3,500 na nandito ngayon. Kaso nga lang, 1,782 lang ang likes. Ano ba yan? Ang dami nakamonitor pa rin. But anyway. So, ayun nga mga kotsero. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Rally YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. God bless all of you and I'll see all of you tomorrow in our next live stream. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?